Yo guys, Galawan Gaming here. So, Ranger Warg Build Guide muna tayo ngayon. So, hiniram lang natin tong character na to. So, yung may-ari nito ay kakilala talaga natin. So, kaibigan natin yon. So, ayan. Siya muna yung gagamitin natin ngayon. So, umpisahan na natin agad guys. So, dito yung stat niya, ADL pa rin, 99 AG, Dex 99, Luck 63. So, mataas yung AG. Pinaka-importante to kasi kailangan nyo ng 500 attack speed pagdating dito kasi yung skill ng Warg ito nakadepende to sa attack speed nyo. So yun, kaya kailangan nyo ng 500 attack speed. So itong Dex tsaka Luck, pwede nyo tong laruin. So pag hindi pa kayo pag hindi pa kayo naka plus 18 ng weapon, kailangan nyo itong crit rate nyo mapaabot to ng 250. So ayun, pwede na yun basta napaabot nyo siya ng 250. So lalaruin nyo tong Luck tsaka Dex na to. Pero dahil naka plus 18 tong character na to, ayan, okay na yung ganyan na crit rate. Pwede nga to maging 200 lang, gawing 200, pasok na yun, pwede na yun. Tapos ang pinaka-importante dito, unahan ko na kayo, yung crit damage nyo, pati yung P damage dapat mataas yan kasi dyan talaga kinukuha yung damage nyo. Tsaka itong patak. So, ayan, yung character na to, meron siyang 11k na patak. Tapos, eto guys, PBE build lang to ah. So itong PBE niya medyo mataas to, 4261 kasi yung rune knight natin may 33 lang tayo na PBE doon. So ayan, mataas yung niya, PBE niya. So ito nag-a-adjust pa to sa mga crit damage kasi galing to sa alke. Kaya yun. Pero soon gagawa natin to guys ng ng pang PVP. Kaya ayun. Titingnan natin kung kung pumapalag ba to sa pagdating sa PVP. So abangan niyo yan guys. So, sa skill niya, ito yung skill tree niya. So, may level 10 siya na double strafe, all's eye, 10, vulture's eye. Siyempre, importante yung steady focus. Ayan yung buffs natin. So, dito kayo na maglalaro na ito pagdating dito kasi Warg build naman kayo. Tapos, itong true sight, windwalk. Ito, gumagana to sa orc archer guys. Ito, kaya importante rin to. Kasi meron kayong orc archer na pwede ilagay sa accessories. So ayun, effective din siya. Tapos ito na yung warg na warg build natin, warg skill natin. So ayan, meron siya. Pagdating sa manual, kayo kung saan kayo komportable pindutin 'yan, mga skill na 'yan. Pero pagdating sa warg naman parang auto-auto lang talaga siya eh. So dito na tayo sa auto. Ayan, nakalagay yung mga warg skill natin tapos yung dalawang buffs natin. Tapos yan. Tapos nakalagay lang yung Warg Mastery. So, ayan. Ganyan yung nakalagay sa auto skill niya. Pagdating naman sa item, ito. So, ayan. Naka plus 15 set na to. Tapos sabay ito. So, yung bagong set yung gamit niya. So, ayan yung pinaka the best pag Warg. Kahit yung isang build ng Ranger, ito na rin yung suot. Tapos, ito yung sinasabi ko sa inyo. Pagka hindi kayo nakapag plus 18, kailangan nyo mapaabot yung yung crit rate nyo ng 250. So, kung pagka naka plus 18 naman kayo, kahit mababa na yun, kahit mga 200, pwede na siya. Tapos, yung mga card niya, so, ayan, Mino card, Strobe. Pagdating dito, Raidrick, tsaka Raidrick, dalawang Raidrick. Tapos, itong Dark Knight Gloves na to, guys, kung meron kayong Burglar Ring, tapos yung kakombo nun, yung P damage din. So, pwede na yun. So, ito kasi galing sa Alchemist, ito lang yung meron siya. So, kaya ito na yung ginamit niya. Dahil skill din naman yung Warg eh. Ito, skill din naman yan. So, pasok na pasok din yan. So, kung meron kayo nito or kaya pag meron kayong burglar ring, ayan. Pero hindi natin alam kung ano yung mas maganda, kung anong maganda gamitin. So, dahil ito lang meron siya, so ito lang tayo. Tapos, yung mga card na ito, ayan, Greatest General. Tapos, ayan, All Baron tsaka Orc Archer. Pero, maganda rin dito siguro kung magko-kobold kayo. Dahil crit damage din yun. So, pwede rin siya. So, ito naman kasi patak-matak plus 3% na to. Pang all around na rin siya. Pero yun nga lang yung crit na ito. Wala siyang crit. So, kung may kobold kayo, pwede nyo mapataas yung, yung crit rate nyo. Pati yung crit damage. Tapos, sa headgear niya, ayan, ito na rin yung pinakamagandang headgear kasi ang pangit nung bagong headgear ngayon. So, ito na rin yung pang all around natin pagdating sa headgear. Tapos, ito, Green Mask, ito na rin yung pinakamaganda, low spender ka,
or or F2P. Ito na rin yung pinakamaganda kung wala kayo, nakukuha lang naman yan sa wishing. So ayan, ang ganda ng bigay na ito. Pwede to pang all around na rin. Tapos ito, stylish. So may P-damage 1% na rin to, pwede to. So ayan, tapos may ganito pa siya. Tapos yung sa sa costume pati sa backwear, ayan na yung ito na yung pinaka the best kasi yung mga wishing ngayon is pang talaga, pang ranger talaga siya kasi crit damage yung bigay na ito. Ayan. Tapos sa mga enchant na ito, dahil nga nakapokus sa PBE ito, puro PBE technique, superior patak, ayan. Tapos ito, PBE rin to. Ayan, tapos luck. Tapos pagdating dito, puro luck na to kasi naghahabol nga kayo sa mga crit rate nyo, ayan. Ayan. So, lock tayo dito. Tapos, sa Smeldon niya, ayan, mana link. Pero maganda dapat dito, mana link reversal. Ito kasi, mana link boost to eh. So, farther enemies to eh. Dapat yung, yung isa. So, pero ang pinakamaganda dito, makuha nyo rito, itong dalawang buffs na to. Focus Mind, pati All's Eye. Ayan o. Passive skill. Ayun yung maganda kunin dito. Makakuha kayo na ito isa. Tapos kaya Holy Shield, Omni Chip, Momentum Module, tsaka itong Core Overload. Ayun yung mga maganda kunin. Pati itong Reversal. So, ayun. Ayun yung mga maganda kunin dito sa Cogwheel natin. Sa Smeldon. So, ayun lang yung meron siya. Kasi nga galing to sa, sa Alken. Nag-a-adjust pa to. So, ayun lang yung meron tayong Smeldon. Double strip. So, ginamit niya na to. So, pasok pa rin to sa Orc Archer. Ayan. So, dito tayo sa Nexus. Sa Nexus, ito yung pinaka-importante. Yung meron kayong dalawa nito. Kung nakikita nyo upon defeating an enemy, wala yan. Gumagana na agad to. Kahit hindi na kayo pumatay ng monster or player sa pagdating sa PvP. Gumagana na tong skill damage 50. Tapos itong bleed. Tapos itong mga to, itong pang sniping naman to, dapat palitan na lang to ng talent na ruthless. Ayan. O kaya ito. Yan ng status damage 1%. Hindi ko lang alam kung papalitan niya pa yan. Tapos ito, dahil nga nakapokus sa PBE. Itong mga to, gawin niyo na to guys na PvP reduction. Pero ito naka PBE reduction pa to eh. Pero dapat dito puro na to. PvP reduction, tapos dito na kayo mag-adjust kasi importante lang naman dun yung damage. Kaya ayun, dito lang kayo maglalagay ng PvE damage. So palit-palit na lang kayo. Tapos dito, ang kukunin nyo dito, max PvP ward. Tsaka yung PvP ward recovery. Ayun yung pinaka-importante dito sa Nexus engine. So ayun. Basta ito guys, dalawa, huwag nyo kakalimutan. Pag dating sa warg talaga, ito talaga importante. Ito talaga rin nagbo-boost ng damage ng warg build. So, yun. Ganito lang tayo sa Nexus natin. Pagdating sa Nebula Path, ito. So, yan. Dahil nga nakapokus lang tayo sa PvE, ang pukunin lang natin dito yung mga patak, M damage, P damage. Basta lahat ng attack kukunin natin dito pagdating sa PvE. Pero pagdating sa PvP, i-adjust nyo na yan. So, abangan nyo yung gagawa pa ako ng isang video para sa PvP netong ng Ranger na to. So, ayan. Pero pinaka-the best dito, ito maglagay netong Crater kasi HP-SP siya. So, ayan. Kayo na bahala kung ano yung kukunin nyo rito. Basta importante makuha nyo itong mga patak. Ayan. Ito. Yan, kukunin nyo yan. Basta lahat ng attack kukunin natin yan pagdating sa PvE. Syempre, dahil nga warg tayo, warg kukunin natin dito. Warg Rider. Yan. Ganun lang tayo sa Nebula Path natin. Pagdating naman sa feathers nito, so ganun lang din yung basic feathers. Ayan. 4 na orange, tapos isang violet, purple. Tapos dito, ganun lang din. Ayan. Kung ano yung normal na takbo ng feathers, ganun lang yung tinatakbo na itong character na to. Ayan. Tapos dito, isa to sa nakapagpataas ng P damage. So, truth tier tayo dito. Ayan. Tapos ito, PvP reduct lang. Ganun lang din, paulit-ulit lang yan. So, salitan lang siya ng pagpapataas nito.
So, ayan na yung normal run ng ano natin, ng mga feathers. Tapos, sa statue natin, ito. So, minax niya na lahat yan. Siyempre, ito pa rin yung importante. Ayan, mga ano. So, ganun lang din gagawin dito. Pagka maglalagay ka ng ano, P-damage reduction dito. Pero pag maglalagay ka ng P-damage bonus dito naman. So, ayan. Pero kung gusto mo, kung wala ka na malagyan, kung level 1 lang to, ayan, pataasin mo na rin to. Pero kung mag-uumpisa ka pa lang dito, ganun gawin nyo. Ito, papataasin nyo pag PvP damage reduction. Tapos dito, PvP damage bonus. So, salitan lang yan. Pero kung level 1 lang yan, kung medyo mataas na to, kung umabot na ng 3, pwede nyo na tong i-stop dito na kayo magpataas. So, ayan. Tapos, ayan, bubuksan din natin yan. Dahil P-damage bonus yan, tapos neutral. Dahil nga yung skill ng ward, neutral yon. So, okay na okay to. So, ayun lang tayo sa Valkyrie natin. Valkyrie statue. Pagdating naman sa sigil, pwede na itong Choice of Mace tsaka Fate kasi nga may lifesteal yung ward. So, pwede na tong gawing damage pang PvE. So, ayan. So, Berserk tsaka Impale. Ayan lang yung sigil neto. So, pwede rin naman kayo magpalit yung Impact. Impact ba yan? Ito, Starfall pala. So, pwede rin yan. Tsaka, ito, Impact. Ay, ito pala. Dispersive pati ito. Pwede nyo yan pagsamahin. Pero dahil nga may lifesteal, ito na kayo. Mag-Choice of Mace na kayo, pati yung Choice of Fate. So, yun. So, ngayon guys, testingin na natin yung damage niya. So, magda-damage test na tayo dito kay Time Holder. So, ayan. Ito yung pagtetestingan natin. So, may gamit lang ako dito na Strobe tsaka Mino card. So, ayan yung gamit natin. So, naka 3-star na Strobe. Tapos, yun. Banatan na natin siya. So, post lang natin. Tapos, to. Tapos, magbabos lang tayo. Tingnan natin yung gano'n natin kabilis mapatay yung Strobe. So, kain lang tayo ng attack speed na pampabilis. Gawin natin itong 3-star. Attack speed na pampabilis. Attack speed talaga siya. Bibilis talaga yan. So, ayan. So, meron tayong attack speed na 435. Dahil nga, naka-momentum naman to. So, tingin ko, aabot na to ng 500. Try natin ayan. Dahil neutral lang naman siya, gamit lang tayo ng kasi may double strike na tayo, so nag-e-effect pa rin itong mga to dahil nga sa double strike natin, sa auto double strike. So neutral lang naman. Ayan. So ayan, nagla-lifesteal yung damage natin. $17 200 23M ba yun? So ganun natin siya kabilis. Minsan guys yung talaga, ito na nga out DPS na to ng ng damage ng ng mga Rune Knight. So itong character na to kasi kasama ko to sa MVP. So ayun, kaya alam ko malakas talaga sa MVP to. Itong ranger na to. So, ayan, ganyan siya. Kalmot build. So, 500 attack speed tayo. So, kailangan natin mag 500 attack speed talaga para dito. So, mabilis yung cooldown pagka mabilis yung attack speed natin. Ayan, ganyan siya. Nangangalmot. Diba? Ng ranger guys. Ranger is back. So testingin natin siya sa Stormy. Sa mga Stormy. Ayan. So palitan natin ng card. Gawin lang natin tong Mandragora sa Mandragora. Tapos Strobe pa rin. Ay pa rin. Mino card. Post lang natin. Tapos siya. Wind siya. Lagay natin yung earth. So, ayun yung damage natin guys. Masabog natin kung ilang segundo natin siya mapapatay.
Ayan, 37 seconds. So, yun lang guys. Thank you so much sa panonood. At huwag kalimutan mag-subscribe at like sa video natin. So, abangan nyo yung mga ibang content natin pagdating dito sa Ranger natin. So, siguro susunod gagawa tayo ng pang PvP. So, abangan nyo yun. So, thank you so much guys.